Kailangang kumpunihin ang mga bahagi ng National Highway sa Santa Ilocos Sur na nasira dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Nagpapatuloy naman ang paglilinis sa isa pang bahagi ng kalsadang apektado ng landslide. May ulat on the spot si Von Aquino. Von? Yes, Maris June, bagamat maganda-ganda na ang panahon dito sa Santa Ilocos Sur, ay konting pasensya muna sa mga motorista hanggat hindi pa nakukumpuni itong mga bahagi ng National Highway na nasira mula doon sa malalakas na pag-ulan. Tatlong bahagi ng National Highway ang nagkaroon ng sira dahil sa malakas na pag-uulan. Lumambot kasi ang lupa dahil sa mga rumagasang tubig mula sa bundok. Lumambot ang lupa dahil sa tubig hanggang sa gumuho ang retaining wall nito. Tumumba naman ang isang century-old na puno ng balete kasabay ng pagguho ng lupa sa isa pang bahagi ng National Highway. Kukumpunin daw nila ito sa pamamagitan ng paglalagay ng retaining walls, paglalagay ng boulder o mga bato sa ilalim at saka lalagyan muli ng aspalto o konkreto. Ayon sa DPWH, kakailanganin ng 15 million pesos para kumpunuhin ang nasirang kalsada. Patuloy naman ang clearing operation ng DPWH sa mga debris sa isa pang bahagi ng National Highway. Samantala, naging malailog naman ang isa pang bahagi ng National Highway dahil sa mga naipong tubig mula sa ulan. Nag-prepare na kami ng program of work kasi sabi ni may order kasi Secretary Sinson, dinex niya si Regional Director namin, si Director Busos, at in-instructan ako na mag-prepare na ng mga program of works. Kailangan yung mga commuters natin may disiplina sa pagdaan dito sa ating nasirang mga kalsada sa Manila North. Maris June, nandito tayo sa bahagi ng National Highway na isa lamang doon sa tatlong nawasak na bahagi ng kalsada. At sa ngayon ay iniwan muna itong mga ibang debris dito sa paligid ng nawasak na kalsada upang makita agad ng mga motorista habang sila medyo malayo pa rito. At nandito pa rin, Maris June, yung century-old na balete tree na natumba rin nung kasagsaga ng malakas na pag-ulan. At sa kabilangan ng ganitong sitwasyon, Maris June, ay nandito rin yung mga tauhan ng DPWH upang tulungan o gabayan yung mga motoristang dumadaan dito lamang sa isang lane na binuksan nila sa bahagi ng National Highway. Maris June? Von, dyan sa kinatatayuan mo parang ang laki nung naging uka sa daan. Von, ganun kalakas yung, I suppose, yung tubig na rumagasa dyan. Tama ka, Juno. Ang sabi kasi ng DPWH, yung mga drainage dito sa gilid lamang ng bundok ay natabunan ng lupa. Ay, Kaya okay. naman hindi nakadaan dyan yung tubig, Juno. At imbis na doon nga dumaan, ay dito rumagasa sa bahaging ito ng kalsada. At dahil tumumba nga itong century-old tree, ay nagkaroon ng uka na itong kalsada. At yun yung pinasok mismo ng tubig. Kaya naman lumambot yung ilalim nitong bahagi ng kalsada. At saka ito gumuho. June? Von, yung kabilang kalye, yun ang dinadaanan ng mga sasakyan dyan sa may bandang kanan mo. Nakikita ko may mga dumadaan na sasakyan dyan eh. Hindi ba delikado yan? Kasi ang laki na ng uka, Von eh. June, ito nga isang lane na papuntang Vigan, yan lamang yung nadadaanan. Pero alternate lamang nila pinapadaan yung mga motorista. Merong mga tauhan ng DPWH dito na gumagabay sa kanila kapag pwede na silang dumaan. Sa structure nitong kalsada, June, yung ibang bahagi nito, merong boulder o yung mga bato sa ilalim nito, June. Pero itong bahaging ito ng kalsada ay lupa na lamang yung nakikita natin. Pero sabi naman DPWH, safe naman daanan yung kabilang lane na kanilang pinapagamit. June? Maris, may karagdagan yatang katanungan si Maris? Oo, Von, gusto ko lang malaman, gaano ba karegular yung monitoring o yung pag-i-inspeksyon sa mga national roads na gaya niyan ng DPWH? Dahil syempre kailangan masiguro yung structural integrity ng mga kalsada, At nakakagulat na sa sunod-sunod na pag-ulan lang na ganyan, ganyan kalaking uka yung idinulot dyan sa kalsadang yan na talagang alam naman natin talagang matibay at maraming mga dumadaan pero ganyan ang kinalabasan, Von.
Marisayan dun sa DPWH ng nitong Ilocos Sur, no, ay regular naman daw nilang chine-check itong kalsada na ito, no. At iba't iba lang talaga yung structure nitong national road. Kaya naman na hindi rin inasahan na itutulak ng tubig yung itong gilid ng kalsada, kaya naman pinasok ng tubig itong foundation nitong lane na to ng National Road. Pero ayon sa kanila, talaga namang minomonitor nila ito, lalo na kapag meron nga malakas na pag-ulan. Maris? So, Von, lilinawin ko lang, gaano katagal bago tuluyang maisaayos yung kalsadang yan? Dahil kahit nasabihin na natin na safe naman sa mga dumadaan, of course, hindi natin aasahan yung mga posibleng mga aksidente at kung baka may malaglag pa dyan, ano? Von, hanggang kailan yung pagsasagawa dyan? Marisa, sa DPWH, as soon as makuha nila yung budget nila, this coming week ay sisimulan na nila agad yung pagkukumpuni nitong National Road. Maris? Maraming salamat. Ingat kayo dyan, Von Aquino.